Labis ako nabilib sa torque and acceleration ng bagong labas na Aerox version 2 2021. Kaya naman di ko matais palampasin nang malaman kong may kulay pulang lumabas na unit nito. Halina't bigyang silip natin kung gaano kaganda ang Aerox na pula. This is Ned Adriano and let's jump right to it. Status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke and we with all that. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Made $1 million and I can't go back. Got a lot of jewelry on me, man, you can't hold that. 12 asking better, tell him that I ain't so crack. Know your money long when your people can't afford that. I'm ballin', yeah. My mama told me that did my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let them all in here. Yeah, they all in here. Big dog, we come out the pants, so we big dog. Heavy paddock on me, break my wrist off. I'm young out of rocket, about to live, dog. 3, 2, 1, I got big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke and we with all that. Yeah. Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke and we with all that. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Fall in line. We got sticks like a Columbine. Running up the dollar signs. Yeah. Ain't no hard in front of hollow cans. Bring up like the Taliban. That's my paper, don't you bottom mine. Yeah. Heavy paddock on me, break my wrist off. Yeah. Lift off. I got big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke and we with all that. Yeah. Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Riding around the city with a stick all black. Try with a stroke and we with all that. Yeah. Yo, what up? Good day, netizens. Ito na naman ang inyong likod, si Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nagbabalik ako dito sa Yamaha Platero Motor Trade. Kasi hindi ako makatulog eh. Napapaniginipan ko yung Aerox dito, napapaniginipan ko. So parang gusto kong kumuha, kinontak nila ako na dumating na nga daw dito yung Aerox na pula. So gusto ko tignan ngayong araw, samahan nyo ako, tulungan nyo ako mag-decide kung okay ba yung Aerox na pula. Kasi parang personally, medyo malapit sa puso ko yung Aerox. Medyo nagdi-decide ako na i-check yung Aerox dito. So samahan nyo ako, tignan natin kung worth it ba yung Aerox na pula. This is non-ABS standard, pero check na rin natin yung unit. Tara sa loob. So ayan, netizens, dito tayo ngayon sa Yamaha Platero Motor Trade, Biñan, Laguna. So ngayon, nabalitaan ko na meron na ngang kulay red na Aerox. So na-excite ako personally kasi gustong gusto ko makita yung pula. And bihirang-bihira magkaroon ng pulang unit. So dinayo ko siya dito sa Biñan Platero para makita ko ng personal. At ito siya. So bigyan natin ng quick walk around para makita nyo lang kung gaano kaganda yung kulay pula na version. And tulungan nyo ako mag-decide kasi ako personally para nagugustuhan ko siya. So check natin yung unit, tingnan natin kung magustuhan natin. And tingnan natin kung ano mangyayari susunod. So tara. So ayan, ito na siya, netizens, yung kulay pula na Aerox. Kailang magagloves ako.
Alala mo nangyari dun sa NMAX, ano? Salita ko ng salita, hindi pala naka-record. Inulit ko sa umpisa. Shutdown sa'yo, Boss Romel, no? Mekaniko, tsaka kay JM. Lagi nag-a-assist sa akin. Thank you, bro. So, ayan na, netizens. Ito na nga yung Aerox na pula na pinakaabangan ko. Kasi sobrang bihira lang ng ganitong unit na dumating sa mga dealership. So, ito, medyo ngayon lang siya dumating. Ang naunang dumating is yung napanood nyo last vlog, yung kulay neon green or neon yellow, ano bang kulay yon, yung mags niya. Pero ito kulay black lang yung mags ng kulay pulang Aerox, pero may decals pa rin siya dito ng Mio, ayan, kapiraso, kulay gray. So marahil yung iba sa inyo, yung mga babad sa internet, makakita kayo ng kulay ng variant ng Aerox na parang gray tong pala X dito. Pero ito is kulay black. So simple lang yung dating niya. Pati yung pinaka Aerox na decals niya is kulay gray. So dito sa part na to, ito yung medyo sana naging kulay gray para sa akin. Parang mas malakas yung dating kasi nun eh. Yung combination niya sa pula. Masyado kasi naging simple, hindi na-emphasize yung X dito sa part na to. Pero yung pagkakulay ng red niya, nagustuhan ko. Kasi parang candy paint eh. Parang candy red na ganun yung kulay niya. Glossy finish. So napakaganda ng glossy finish. Personally sa taste ko, gusto ko yung glossy finish na ganyan. Yung fairings niya, ayan o, halata mong hindi cheap quality. As usual, very flexible siya. So nag-absorb siya ng impact. Once na di natin masabi, pwedeng mabunggo ka o makabunggo sa'yo, di siya agad-agad mababasag. Tapos may cover yung pinaka-shocks niya, ayan. So ito kasi kadalasan to tinatamaan ng mga bato, so nagkakos na masira yung shocks ninyo. So maganda na may ganyan, may cover siya kahit papano. Pati dito may design pang ganyan. Ito ay non-ABS by the way. Ang kulay pula is non-ABS. Ang ABS na Aerox, isang kulay lang yung nakita natin so far. Yung kulay matte black pa lang, no? Tapos yung ibang kulay most likely magiging non-ABS yon. So pag non-ABS, syempre disusi pa siya. Ayan, andyan yung mga ano niya, buttons, no? Pwede mo siyang may anti-ano din to eh, anti-theft na lock. Ayan, no? So nakalock na siya, hindi na siya masusundot ng mga bata naglalaro. So yan, may lock siya. Tapos may magnet combination dito sa susi. Pwede mo lang siyang susian ngayon dito. Yun, bukas na ulit. Kasi yan, dalawa yung makukuha mo susi. Yun lang maganda kapag standard version yung nakuha mo. May dalawang susi. Kasi sa pagkakalam ko kapag yung ABS, yung keyless system, isang remote lang yun eh. So yan, tapat mo sa open, mau-open mo si fuel. Fuel tank capacity 5.5 liters. Okay na rin kasi nag-upgrade na kaysa naman dati na 4.6, di ba? Pati compression ratio nag-upgrade na din. So parang ang daming na mga significant upgrade nung Aerox na to, no? If ko-compare mo dun sa NMAX, meron din siya mga upgrade. Iba din yung upgrade ni Aerox. So ayun, kung gusto nyo makita yung test ride din natin to. Next vlog yung parang second test ride ko para makapag-decide ako dito sa Aerox. Kasi parang mas na-tripan ko yung Aerox. Marami kasi nag-comment na mas bagay daw sa akin yung Aerox compared sa NMAX. Nandun pa rin yung NMAX. Mas bagay daw eh, kasi nagmukha daw lalo maliit dun sa NMAX, no? So eto parang bagay sa akin, lalo sa mga driving shots na nakikita nila. So yun, parang ito yung natripan ko talaga. And yung pula para medyo kakaiba, kasi yung dating version ng Aerox walang lumabas na pula kahit yung version 1. So talagang easy identification na version to yung nasa iyo kung kulay pula. So yun, tignan natin, we'll see. Gusto kong malaman yung thoughts ninyo dito sa kulay pula. Comment down below kung nagagandahan ba kayo sa kanya or hindi. I would like to hear your thoughts sa comment box. Tignan natin yung panel gauge. Ay, baliktad pala. Para buksan muna natin yung seat pala. Seat. Yan. Kailangan nakatapat sa open. So ito, seat. Yan yung seat nyo. Ito yung nagustuhan ko eh, na parang isa din sa significant upgrade. Yung Aerox kasi dati parang doubtful ako mag-angkas doon. Gawa ng yung para sa angkasan niya. Kasi tignan nyo siya, pag ganito na yan eh. So definitely mas mataas yung angkas. Tapos parang mas manipis yung upholstery niya dati, yung foam. Pero ngayon kahit papano may parang foam na rin for the angkas. And na-testing nga natin umangkas na, personally tayo umangkas tayo.
okay siya, comfortable. Tapos may sandalan na din siya dito. So ito kasi parang support ito sa lower back natin para hindi masyado nakakapagod sa long ride. Yung dating Aerox kasi medyo masakit yun sa puwet kasi mas konti yung foam or upholstery. Tapos may stitches po. So yung mga stitches na yan yung nagpapa-premium. Tapos may Aerox pa dito. Nakalagay Aerox. 25 liters to. So kasya pala ang full face helmet. Yung last time nagtry ako mag-fit ng full face. Depende pala sa brand tsaka sa size, no, ng full face. Meron kasi mga helmet na malalaki yung size nila. Meron mga Asian size. So kasya. Yung shifter, alam ko nagkasya dito kahit extra large. So yun, says meron tayo ngayong full face helmet. Anong size nito, bro? Large to LS2. So papatunayan ko lang sa inyo kasi baka sabihin ng iba MM lang yung kasya yung full face helmet, depende sa size sa brand. So ito LS2, try natin. Lapit ka dito, bro. Yan. So pag ganyan, buka natin isara. So baliktad pala. Yan. Okay. 1, 2, 3. So yun, depende pa rin talaga, no? Minsan ipipilit mo, so depende kung gaano ka kaarte. Kung okay lang sa'yo magasgasan helmet mo, kaya lagyan mo dito ng parang tela para hindi magasgasan. Kasya, depende yan. Pero ang suggestion ko, kung hindi nyo talaga kaya mag-fit dito ng helmet, palagay kayo ng top box. So may mga magagandang top box naman dyan Yung G-Star, pwede ko ipakita yung short clip ng G-Star na box. Alloy top box yun. So yun, nakita niyo yung clip nung G-Star na alloy top box. Para sa akin yung mga ganong box, bagay pa rin siya sa itsura ng Aerox. Parang elegante pa rin yung dating, no? So kung gusto niyo talaga magdala ng madami, palagay na lang kayo ng top box kung mas trip niyo yun. Pero actually dito marami ka na may ilalagay. Yun nga lang yung helmet yung issue nyo, paglagay kayo ng top box na malaki. Tapos dito nakakabit yung dahon type na signal na side mirror. Dahon type na side mirror niya. Para sa akin okay yung dahon type na side mirror kasi very useful yan. Kitang kita mo talaga yung mga kasabayan nasa paligid mo. Very useful siya. Ito yung medyo manipis nga lang to, tsaka may mga gasgasin tong part, so take care of that na lang. Kagaya nitong visor na to, easily na gagasgasan yan, so ingat-ingat na lang dyan. Pati yung panel gauge, of course, madali yan magasgasan. So gentle lang, gamit tayo ng mga foam na yung mga pampunas na ano lang talaga, na angkop para dyan. Yung menu niya nandito pa din, of course. Yung etong handle grips niya, pares pa rin to kahit sa mga Mio, ganyan pa rin yan Tapos brake levers niya, ayokong pinapalitan tong brake levers na to. Kasi etong brake levers na to kasi, mas maganda yung kapit niya, or pag piniga mo, mas maganda. Mas maganda yung kapit niya. Kapag pinalitan kasi mga aftermarkets, hindi ko masyado gusto yung ano nila kapit ng brake levers nila. So mas okay sa akin yung stock na brake levers. So yun, wag nyo nang palitan ko ako sa inyo. Tignan natin, pailawin natin. Gusto kong makita kung gaano siya kaganda. Panel gauge niya, ayun, sakyan natin. So sa mga nagtatanong kung anong kakayanan na pwedeng mag-drive ng Aerox, actually 5'3" in height. Ang sa akin niya actually hanggang 4'8" kaya mag-drive ng Aerox Depende yan sa lakas ng loob at sa experience kakayanan ng rider. So nakita naka-witness kasi ako ng 4'8" na babae nagda-drive ng Aerox. So depende talaga. So kung malakas loob mo, pwede mo naman pababaan to actually. Pwede mo pababaan, patabasan mo yung upuan, pa-adjust mo yung shocks or palit ka ng shocks. Yun. Pwede naman siya pababaan kung medyo alangan ka. So sa digital panel gauge niya, meron tayong time. Napaka-importante talaga ng time for me. Kasi kung bawa nalimutan mo yung relo mo, tapos may nahabol kang date or may nahabol kang event, dito mo naman check mo na yung time. Speedometer, dalawang RPM indicator sa magkabila, revs per minute. Odometer, sa pinakababa yung fuel gauge niya, ayan. Tapos meron pa yan dito, high beam, low beam, temperature check, tsaka engine check. May tatlo pa yan dito sa baba. Yun yung makikita ninyo. So dito siya sa menu, yung parang pass switch niya dito. Hindi pala yan passing light, menu pala yan. So check natin yung mga available. May trip 1, trip 2, trip F,
echo, kung ilang kilometers per liter yung Aerox mo, dyan mo makikita. Since ito wala pang tinatakbo, wala pang nakalagay. Ayan, may battery, may voltmeter siya. Napaka-importante na may voltmeter kasi nga wala siyang kickstart. So kapag ka ganitong walang kickstart yung motor, kailangan mamonitor mo yung battery kasi ayaw mo namang paubos na pala yung baterya mo, mapunta ka sa mga isolated na lugar, tulak ka na parang kotse kung hindi mo mamamonitor. So yung mga ganun 12 volts, yun 12 pa 12.1 nakapatay pa yan So ibig sabihin healthy yung battery condition niya. Pag mga nasa 11 pababa na yan, palit ka na kasi baka hindi mo na ma-start yung motor mo, tulak ka na parang kotse. Yun pa rin yung kalamangan kung may kickstart yung motor. Ito wala tong kickstart, so mahalaga na may voltmeter para ma-monitor niya. So meron siyang kill switch or side stand sensor. Pag naka side stand yan, di mo mapapastart tong motor. The oil, so ma-check mo kung magpapa-change oil ka na. Depende sa manual, and also i-consult nyo na lang din sa mekaniko. Pero ako usually every 1,000 to 1,500 nagpapa-change oil ako. Next is V-belt. Yan, ma-check mo kung ilang odometer na yung belt mo. Ito yung sa ilaw. Check ko nga kung paano to. Alam ko didiinan lang to Okay, ayun. Pwede. Didiinan mo muna para mapagana mo yun. Ayan, may level yan. Level 1, level 2, level 3. So level 3 tayo para kahit na hanggang level 3 lang, para kahit na direct sunlight, kitang kita mo pa din. So diinan mo lang ulit, press and hold. Yun, balik ka na sa dati. Yun, balik ka na sa odometer. So yun pala para paano yun siya. Nakikita nyo yung signal lights niya. Gustong gusto ko yan magkahiwala yung signal lights niya. Malalaman mo talaga kung left yung nakabukas o kaya naman right yung nakabukas. Tsaka malaki yung arrow na nandito sa panel gauge, malaki siya. So kitang kita, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Unlike sa NMAX, ito kasi wala siya walang gulay board parehas. Yung kawagin nila step through step board, wala yan parehas Unlike sa NMAX, may cruising style na option. Ito hanggang dito lang yung paa mo. Yun lang yung pinaka parang points for improvement ko, or sana pwede sa Aerox. Kaya lang kasi sporty kasi yung Aerox so di natin pwede i-compare. Sporty yung offer niya, so hanggang dito lang talaga yung paa mo. Ang kinagandahan lang, mas friendly na siya sa taller riders kasi mas pinahaba yung kaha niya. So yung dati yung mga matatangkad na rider hanggang dito na agad ang tuhod, ngayon hindi ka na, mas less yung tendency na sumayad yung tuhod mo dito, no? So ayan, may ganyan pa siya. I think for aerodynamic style yan. Mas pinaganda kasi yung style niya for aerodynamics May mga may mga markings pa ng ibig sabihin tama yung lagay, no? May mga check pa ng markings. Tumaan talaga sa quality control. And ito yung pinaka significant na masasabi kong nagpadagdag ng pogi sa kanya. Itong daytime running light. Wala kasi neto si NMAX, yung parang ayan, yung line lang, yung line. Wala siyang ganyan So ito kahit na umaga, always on yan. So yun yung parang nagpaganda sa akin ng bagong Aerox. Ayan talaga. All LED na headlights niya. Of course, yung turn signals, signal lights niya 10 watts bulb type pa. Pero okay lang yan, signal lights lang naman yan Mahalaga LED na yung kanyang headlight para kitang-kita mo yung kalsada sa gabi. Itong variant na to, meron din siyang Mio dito. Mio na decals, meron din. Tapos ayan, yung sinasabi ko, itong part na to na parang matte, pag nasisinaga ng araw, nagkakaroon siya ng mga extra lines. So yun yung gusto ko sa Yamaha, yan galing nila sa ganyan. Yan, parang may mga extra lines siya dyan. Tapos ito, pwede ka magpalagay na lang dito yung mga aftermarket para mas stylish yun dito, no? Yung tapakan ng angkas, ayan, foot peg ng angkas, okay din siya, napakaganda hindi siya yung basta-basta quality lang. Tapos engine niya, sa mga mahilig sa engine specs, 4-stroke single overhead cam, 4 valves, so hindi ka mabibitin talaga sa acceleration. May variable valve actuation pa. It gives you torque at low speed and power at high speed. And kahit na malakas ang motor, matipid pa rin kasi blue core. Ayan siya, blue core, which gives you more power with less fuel. So yun, okay na okay pa rin. Malakas ang motor pero hindi ganun ka grabe kumain ng gas o lumaklak ng gas, no? So okay siya. Tapos so fit sa kanya kahit 5.5 liters lang yung fuel tank capacity. Okay na okay pa rin.
So it may vary kasi yung average fuel consumption. Yung iba nakakakuha ng 50 kilometers per liter. Medyo walwal ka, siguro nasa 35 lang. Iba-iba. So it may vary, depende yan sa throttle hobby ng tao. Kung panay ka rat throttle, syempre mas malakas sa gas. So yun, punta tayo sa likod. So yung likod niya, LED na to. Ito yung naiba sa dating Aerox. Mas nagustuhan ko yung tail light na to eh. Napakaganda niya for me. Tapos yung winker niya or signal lights niya sa likod, ito yung actually hindi ako masyado fan ng ganito kasi pwede itong mabali, no? Pero ang kapalit niyan, mas stylish, mas maporma. Pero ang ganda ng pagkakamount hindi siya yung parang alanganin na parang isang dali mo lang mababali. And ayun siya, oh, yung hindi siya masyado stiff, no? Medyo sumasabay siya. So pag tumatagtag, less tendency na mabali, no? Pero maganda pagkakamount. May ilaw din sa sa plaka. Yan. So may ilaw 5 watts na ilaw sa plaka. So kitang-kita pa rin. Sumusunod sa standard ng LTO. Kailangan kasi may ilaw sa plaka eh. May reflectorize dito. Mas pinahaba yung fender. Tapos yan yung exhaust niya. Same pa rin. Alam ko to eh. Ito nag-iba to eh. Radiator cover. Compared sa version 1, wala pa rin baso yung shocks. And yung aking feedback sa shocks, mas reliable siya sa mas mabibigat na riders. Also kung may angkas ka. Kasi stiff yan eh. Medyo matigas yan. So kapag solo ka, dama mo na matagtag. Lalo kung magaan ka kagaya ko, dama mo na matagtag. Nasa 65 kilograms ako. Dama ko yung tagtag niya. Unlike pag may angkas ako, sakto yung play. So ganun talaga yung mga shocks ng Yamaha. Yun yung natutuwa ako sa kanila. Ito yung airbox niya. Parehas din na sa NMAX. NMAX na version 2 tsaka 2.1. Wala nga kickstart. Malaki ang gulong. Ito talaga selling point niya. Ang sarap mag-cornering, mag-banking dito sa ganito klaseng gulong. Very stable sa high speed. Hindi nito iindahin yung mga maliliit na batong bigla na lang sumusulpot sa kalsada. Okay lang yun. Kasi yun ang advantage talaga. Pagdating sa high speed, walang gewang-gewang. Biruin mo, 140 by 70 by 14. Ang taba, tapos 14 inches wheels. Very stable talaga. And may dulo. Sa NMAX kasi mauna ka dyan sa arangkada. Kasi 13 inches lang wheels niyan eh. Ito naman may dulo kahit papaano, no? So dagdag factor yon kahit papaano. And dun tayo sa unahan. Sa likod pala, naka-drum brakes lang yan. Non-ABS to. Drum brakes lang sa likod. Tapos sa unahan naman is naka-disc brake. Ayun yung speed sensor niya. Akala na iba porket may ganito ABS na eh. Speed sensor lang po yan. Tapos ito naka-disc brake. Naka-disc brake na siya. Sa unahan ang gulong is 110 by 80 14 inches wheels tsaka mataba. Very stable. So ito, ingat na lang kayo dyan. Kasi hanggang dito lang yung fender eh. So pwede matalsikan to ng mga dumi-dumi. Pero okay lang kasi design naman talaga siyang ganyan. So feeling ko wala namang maapektuhan kahit na matalsik-talsikan niya ng dumi, no? So yan, ang ganda ng fairings. So ayan nakalock na yan. O, nakalock siya. So puntok sa natin yung seat. Ayan. O kasya, full face helmet, kasya po dito sa Aerox na pula. Ang tanong, magkano tong kulay pula na Aerox? Ito is non-ABS version or standard version. So yan, nakasama natin ngayon yung mga staff dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Kasama natin si Sir Mark. Shout out din sa mga nila dito staff, si JM tsaka si Sir Romel na mekaniko nila. So sir, magkano po yung SRP ng... SRP natin sa Yamaha Aerox 2021 model is 112,900 sa cash. So pag mag-abil kayo ng installment is basic lang yung requirements natin. 2 valid ID, payslip, proof of billing, saka 2 pieces of 2x2 pictures. Okay, so this is non-ABS po, di ba? Yes, standard yes. version non-ABS. So yun yung, kung gusto niyo malaman yung price range, may listahan ko yung price. Yung price range, yung installment. Yes, sa installment natin is yung down payment is 17,000. Tapos yung monthly natin for 3 years is 5,097. If ever na updated tayo magbayad, so may less 200 pa po yun. So yun, so para magka-idea lang kayo kung sakaling gusto niyo na installment, ayaw niyo na mabiglaan na
or hindi nyo kayong i-cash, pwede yon installment. Nagpapaano siya. May available na unit. Mag-check lang kayo kasi yung iba dito nag-check pagkanood ng vlog ko. Kinabukasan nakukuha na. Pero huwag kayong mag-alala kasi parang last week lang nag-vlog ako, wala nang stock dito. Ngayon meron na naman. So mabilis lang din sila mag-restock. Yun yung maganda dito, and yun, tinatawag nila ako pag may stock, ina-update ko rin kayo. So yun, visit na kayo dito sa Yamaha Platero Motor Trade, Binyan, Laguna. Ayan, hanapin nyo lang yung mga staff nila, Sir Mark. Ayun, hanapin nyo lang yung mga staff nila dito para mag-inquire. So yun, maraming salamat sa panonood. Again, this is Len Adriano. By the way, bago ko ito tapusin, gusto ko lang hingin yung comments ninyo kung kamusta ba tong Aerox. Gusto kong malaman yung thoughts ninyo kung kamusta tong Aerox na pula. Kasi for me personally, parang nagugustuhan ko siya. Parang gusto ko siyang gawing daily drive. Kung yung last vlog ko, may mga nag-comment na din na mag-upgrade na ako. So, I would like to hear your thoughts, netizens. Mag-upgrade na ba ako? Kasi parang nagugustuhan ko siya. So, ite-test drive ko muna yung isa pang Aerox na standard para makapag-decide ako. Comment down below kung ano sa palagay ninyo. Bagay pa sa akin yung Aerox o NMAX. Mag-comment kayo sa baba. Again, this is Len Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 on a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 on a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade and a sheath, a shank and a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with ace a marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they will lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama.